Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Francisco Javier, isang pari at nakasama ni San Ignacio Loyola, isang Jesuita. Napakahalaga na naging papel ni San Francisco Javier sa ating pananampalataya dahil naging siyang misyonaryo sa Asia. Napakarami niyang nabinyagan. Napakarami niyang nakonberte. Napakarami niyang nailapit sa Diyos. At habang tayo'y naghahanda para sa Kapaskuhan, habang tayo naghihintay sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ito din ang paanyaya ng Diyos sa atin. Naway hanapin natin ang mga nawawala at ilapit natin sa Diyos, kamukha ng ginawa ni San Francisco Javier. Sa napakaraming beses na kung saan, imbis na naging daan tayo ng pagkakasundo ng iba sa Diyos, tayo pa ang naging dahilan ng kanilang paglayo sa Panginoon. Tayong naging dahilan bakit nagalit ang iba, nainis ang iba, may sakit sila ng loob. Mga kapatid, aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan nakasakit tayo sa ating mga kapwa. Aminin natin ang pagkakataon na kung saan tayong naging dahilan ng kanilang lungkot at pagluha. Sa ating mga pagkukulang, tayo magpakumbaba, magsisi tayo, para makita tayong minsan pa maging karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa parangal ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Pagkaloob mong maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayanang banal sa pagkakamit ng mga maraming kaanib sa lahat ng panig ng daigdig sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Alleluia, 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 alleluia. Panginoong nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Niligay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha mga tao na makita nilang nagsasalita ang mga pipi, gumaling ang mga pingkaw, nakakalakad ang mga pilay, at nakakakita ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila'y mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makakasapat sa gayong napakaraming tao? Ilan ang tinapay nyo dyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila. "At ilang maliliit na isda?" Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at binigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat.
Araw po. Meron pong isang kwento tungkol sa isang lalaki. Siya po'y umiinom sa isang bar. Habang tinutungga po niya ang alak, bigla daw po siyang lumuha at humagulgol. Tinanong siya ng bartender. Sabi, "Sir, ano pong problema? Bakit po kayo umiiyak?" Sumagot naman po itong lalaki. Sabi niya, "Kasi nag-away kami ng misis ko. At sabi niya, hindi daw niya ako kakausapin ng buong buwan." Sabi naman po ng bartender, kinokonsole po itong tao, "Aba, sir, hindi ka ba masaya? Ayaw mo yon? Tahimik ang buhay mo? Bakit umiiyak ka? Okay lang yan." Sumagot naman daw po ang lalaki. Sabi niya, "Oo, masaya nga ako eh. Pero kaya naiiyak ako dahil last day ko na ito. Bukas, kakausapin niya ako ulit." Sabi niya. Mga kapatid, hindi naman po lahat ng mga kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom na masaya. Amen? Merong tao na kumakain pero lumuluha sila. Merong mga kumakain pero mag-isa sila. Merong mga kumakain na walang gana. Isang katotohanan po yan, na merong mga tao na kumakain na malungkot. Malungkot sila hindi dahil hindi masarap ang ulam nila. Malungkot sila dahil may sakit ang loob nila. Tayo po mga Pilipino, hindi naman talaga tayo nagyayaya ng ibang taong kain tayo dahil gutom lang tayo. Nagyayaya tayo na kumain ang iba kasi ayaw nating kumain na mag-isa. Amen? Isa po sa pinakamalungkot na karanasan yan ay yung meron ka nga pagkain pero wala kang kasalo. Masarap nga ang pagkain mo pero mag-isa kang kumakain. Amen? Kasi para po sa atin, ang pagkain ay pakikisama. Eating is all about relationships. Hindi pagkain ang nagpapabusog lang sa atin, kung hindi ang ating pakikipagsama, kung hindi ang presensya ng iba. Diba? Kapag gusto mo yung kasama mong kumakain, busog na busog ka. Pero kapag naiinis ka dun sa kasama mong kumakain, gutom na gutom ka. Wala kang gana. At dito po papasok itong dalawang pagbasa natin ngayong araw. Ano po ang sabi ng first reading? It is written, it said that, "On this mountain, the Lord will provide a feast, and He will wipe away the tears from our faces." Imagine niyo po yun. Bago ka pakainin ng Diyos, inuna muna niya na punasan ang luha mo. Kasi ang pagkain, hindi lang yan ang nagpapabusog. Ang pagkain ay pampalakas at pampagaling. Marami po sa atin ang kumakain, pero may iniiyakan. Aminin natin yan. Merong mga iniwan, pinagtaksilan, mga napapagod, nabigo, nagkakasakit, maraming nagkamali. At sabi ng Diyos sa first reading, huwag ka mag-alala. Aalisin ko lahat ng luha mo sa iyong muka. I will remove your shame. I will destroy death forever. Kaya nga po, sa paparating na Pasko, hindi lang yan tungkol sa mga parol at hamon. Sa paparating na Pasko, ito'y tungkol sa pagpupunas ng Diyos sa ating mga luha, pagbibigay ng ginhawa sa ating mga pagod. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, narinig naman natin si Jesus, nagparami ng pagkain. We heard about the multiplication of loaves and how Jesus fed the multitudes. Pero pansin niyo po, bago nagpakain si Jesus, ano ang sabi ng ebanghelyo? Nagpagaling muna siya sa mga may sakit. Ang mga bulag, nakakita. Ang mga pilay, nakalakad. Ang mga pipe, nakapagsalita na. Bakit nanggamot si Jesus? Kasi hindi ka pwedeng kumain na hindi ka muna pinagaling. Hindi ka pwedeng palakasin kung hindi ka muna patatahimikin. Hindi ka pwedeng pasayahin ng Diyos kung hindi mo na niya pupunasan ang mga luha mo. At pagkatapos po ng pagpapagaling, pinaupo niya ang lahat. Bakit?
Bakit bago ang pagkain, kailangan mo nang umupo ng mga tao? Kasi ang sinasabi niya sa kanila, huwag kayong magmadali, huwag kayong makipag-agawan. Ang sinabi ni Jesus, sit down, rest, and let me feed you. Kasi ang puso na pagod, hindi pwedeng patakbuhin. Ang puso na sugatan, hindi mo pwedeng sabihan, nabilisan mo. Kailangan muna ang umupo, huminga, at magpahinga sa Diyos. Remember, we do not eat because we are hungry. We eat because God wants us to belong. And the disciples said to the Lord, Lord, where can we get enough bread in this deserted place? Di ba, ganito rin tayo minsan. Nagtatanong tayo sa Diyos, Lord, paano ba ako babangon? Lord, paano ba maaayos ang aking pamilya? Lord, mababayaran ko ba lahat ng aking utang? Lord, ang hirap. Wala na akong mahanap na solusyon. Pero ano ang sagot ni Jesus? How many loaves do you have? How many fish did you bring? Hindi tinanong ni Jesus kung marami ba. Hindi niya tinanong kung kumpleto ba. Hindi niya tinanong kung sapat ba. Basta't ang tanong lang niya, meron ba? Kung ano yung meron nyo, yan ang ialay nyo. Kasi pagdating sa Diyos, tandaan niyo po, kahit nakakaunti, nagiging sagana. Kahit na kulang, nagiging sapat. Kahit na wasak ka at nahihirapan, nagiging buo sa pamamagitan ng grasya niya. At sabi pa ng mabuting balita, they ate and all of them were satisfied. Hindi lang sila basta't kumain, nabusog sila. Diba? Hindi naman po lahat ng mga kumakain nabubusog. Yun ang milagro. Kumain, nabusog, at sumaya sila. Hindi lang sila basta't nakaraos. Hindi lang sila basta't nakapag-survive. They were satisfied. They were filled. May sobra pa. At ganito po ang Diyos ating sinasamba. Hindi lang siya Diyos na nagbibigay ng sapat. Siya ay Diyos na nagbibigay ng sobra-sobra. Kaya mga kapatid, umasa po kayo. Kapag pagod ka na, may pahinga galing sa Kanya. Kapag sugatan ka, hihilumin Kanya. Kapag nagugutom ka, may kabusugan galing sa Diyos. At kapag wala kang kasama, asahan mo, sasamahan ka ng Diyos, gagabayan ka niya. Lastly, see in this gospel, the miracle is not only the food. The miracle is the family that God restored. Mga kapatid, sa paparating na Pasko, hindi naman po talaga pagkain ang hinihintay natin, di po ba? Ano talaga ang inaasam ng ating puso? Ano talagang hinihintay natin? Yung bumati, yung mga hindi bumabati. Yung umuwi, yung mga hindi pa umuuwi. Yung magkaayos, yung mga dapat magkaayos. Yung tumahan, yung mga umiiyak. Yung gumaling, yung mga may sakit. Yung tumibok muli ang puso ng mga nanlamig. Aanuhin mo ang pagkain kung wala ka namang kasama. Kaya tayo'y kumakain, hindi lang para mabusog. Tayo'y kumakain para makapag-ugnay muli. Tayo'y kumakain para magsama-sama muli. Amen? At kung merong mangkulang sa mesa, ang Diyos na po ang nagsasabi sa atin, ako ang bahala, ako magpupuno sa kulang. Basta't umupo ka lang, ialay mo sa akin lahat ng dinadala mo, and allow me to feed you, allow me to satisfy you. Mga kapatid, hindi lahat ng mga kumakain masaya. Pero lahat ng pinapakain ni Jesus ay gumagaling at nabubusog. Kaya sa banal na misang ito, lumapit po tayo muli sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang para busugin niya ang ating mga tiyan, kundi para punuin din niya ang ating isip, ang ating puso, ang ating mga kaluluwa, para manumbalik muli ang ating lakas, ang ating tuwa, at ang ating kapayapaan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, pinakita ng Panginoon na bibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan.
Hingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang may pagkakaloob niya sa atin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkaing nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama namin makapangyarihan, binigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Dinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin si San Francisco Javier, tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa, dahil sa kanyang matsidhiing hangad na sagipin ang kapwa. Kami ay gawin mong maliksing makadulog sa iyo, kaisa na mga kapwa-tao, sanhi ng pagsaksi namin sa mabuting balita galing sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pagpaparangal sa iyong kabutihan, lagi mong
pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos,
kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalab. Gaya ng maningas na loobin ni San Francisco para sa kapwa ay mailigtas. Upang sa pagtugon namin sa iyong pagtawag, makamtan namin kaisa niya ang pangakong gantimpala para sa mga kabutihang ginanap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po, hindi ang pagkain ang nagpapabusog sa atin. Hindi ang pagkain ang nagpapasaya sa atin. Pwede kang kumain na malungkot. Pwede kang kumain na may luha sa iyong mata. Ito ay dahil nasaktan ka ng iba. Bakit tayo kumakain na sama-sama? Dahil mahal natin yung mga kasalo natin sa hapagkainan. Kung manasaktan ka ng iba, kung may luha sa iyong mga mata, ang mabuting balita, ang Diyos, pupunasan daw niya, aalisin ang lungkot sa atin. Ang Diyos ang magiging daan si Jesus para magkasundo muli tayo. Ang Diyos ang mag-aalis ng mga dahilan ng ating kalungkutan. Lalong-lalo na ang Diyos ang maghihilom, magpapagaling sa ating mga sugat. Kaya ngayong paparating na Pasko, mga kapatid, pagdasal niyo yung mga taong nakasugat sa inyong mga puso at damdamin. Patawarin niyo sila. At naway pagdating ng araw ng Pasko, naway sama-sama kayo sa lamesa. Walang pangungutya, walang panlalait, walang sama ng loob, walang hinanakit.
ang milagro na ginagawa ng Diyos ay hindi lang pagpaparami ng pagkain, kundi ang pagbubuo muli ng isang pamilya. Yan ang ating ipagdasal. Na pagdating ng araw ng Pasko, buo muli at masaya ang inyong pamilya sa tulong ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.